So trending ngayon yung mag-best friend dahil umiscore sila ng mataas ngayong araw sa kanilang mga games, si Joel Embiid at si Karl Anthony Towns. Pero dito muna tayo kay Embiid, yung pinaka-trending ngayon. Career high na 70 points versus San Antonio. 59 points agad si Embiid, tatlong quarter pa lang. Sa fourth, nakascore siya ng 11 points. So 70 points na ginawa ni Joel Embiid, isang 3-point shot lang yun. 46 points ang galing sa loob ng arko at 21 points galing sa free throw area. So madaming free throws na nakukuha ni Embiid at siya din ang leader sa free throw per game sa buong liga. Kung nagkataon, kaya kasing i-break ni Joel Embiid yung 81 points si Kobe. Yun nga lang, meron bang player ang gustong lumagpas sa record na yon? Ang all-time pa rin sa isang game na most points yung kay Wilt, 100 points. Si Towns naman, 62 points versus Hornets. 10 free throws, 10 3-point shot, nasa 30 points yun sa kabuuan na 62 points. Si Embiid mostly sa loob ng paint at mid-range. Ginawa ng mag-best friend na si Embiid at si Towns yung high-scoring game nila sa 18 years anniversary ng 81 points si Kobe. Ngayong araw yun, US time. Kaya sabi ko kanina, may player bang gustong i-break ang record ni Kobe na 81 points? Yun kasi ang well-documented. Yung career high na 100 points ni Wilt na wala kasi ang mga tapes nun. Dahil nung game ng Hornets at Minnesota, si Towns noon meron ng 43 points nung halftime. Halos lapit dun sa record or score ni Kobe nung game niya versus naman sa Raptors na merong 42 points. So hindi pa rin mawawala ang NBA record dahil si Embiid ang unang player na merong at least 70 points, 15 rebounds at 5 assists. Isang turnover lang ang nakuha ni Embiid. Ang comments sa mga fans at NBA players nga doon talagang trending sa Twitterverse. Hindi ko nababasahin isa-isa, ilalagay ko na lang. Pwedeng import itong si Embiid or si Towns sa team ni Kong sa Unbelievable Basketball. Tapos yung streak pa ni Embiid, yung 30-10 natapos na kasi yun nung mga nakaraang games pa. Pero yung 30 or more points tuloy-tuloy pa rin yun. Ang last time niya nakascore ng below 30 points ay noong pang November 15, 2023. Yung mga fans naman ng Sixers na kahit itong si Embiid ang leading scorer ngayong taon at meron pa siyang career high na 70 points, nag-aalala naman. Kasi nga baka pagdating ng playoffs maubusan si Embiid. Ang huling player kasi na nakaagawa ng matataas na scoring kapag regular season si James Harden nung nasa Houston pa siya. Pero pagdating ng playoffs nawawala siya or missing in action sa mga importanteng series. Si Joel Embiid, merong team na hindi pa natatalo sa postseason. Ito yung Boston Celtics at si Jason Tatum. Si Embiid yung leading scorer ngayong season. Pero kapag inisa-isa mo per quarter yung kanyang scoring, makikita mo doon yung system na ginagawa ni Coach Nick Nurse. Versus San Antonio, meron siya dong 11 points. Nagsimula yung scoring niya doon nung 6 minutes mark ng fourth. Kung gugustuhin ni Embiid, pwede niya kasing maabot yung 80 points doon sa loob pa ng 6 minutes din kung hinati man yun. Or naglaro siya ng buong quarter ng fourth. Sa average kasi ni Embiid na 36 points per game, ang quarter na may mataas na points ay yung first at third. Sa first quarter, 11.9 points per game. Siya yung number 1 doon. Sa second quarter, 7 points per game. Tinanggal ko na yung point kasi nga nakakabulol. Yung third, 12.5 per game. Yung fourth naman, nasa at least pang 20 siya sa NBA noon. Nasa 6.6 per game. Yung first at third, doon siya binababad. Yung last quarter, halos kalahati lang ng quarter yung nilalaro niya doon. 2 quarter lang ang meron kay Embiid. Meron na siyang 24.4 points per game. Kapag nilagay yon sa points leader sa buong NBA, magiging pang 24 si Embiid kahit 2 quarter lang ang laruin niya. Mas mataas yung average na yon kumpara kay Kawhi, PG, Jaylen Brown, Mark Cannon at kahit dito kay Karl Anthony Towns na meron 21 points per game na umiscore kanina ng 62 points versus nga sa Hornets. Ganong katindi ang scoring ngayon ni Joel Embiid. Kaya nga sabi ko kanina, kaya niyang i-break yung 81 points. Yun nga lang, kung gusto niyang i-break yun. Kahit pa first 3 quarter lang ang laruin ni Joel Embiid ngayong season, second leading scorer pa rin siya. So yan muna ang update dito kay Towns at kay Embiid at magtatrabaho muna yung tagapagbalita. Kaya time.